Kabanata 2351. Sino ka, anak ng tinapa? Tinakpan ni Christian ang kanyang mukha habang nagpupumiglas siya, sinusubukan na tumayo. Kasabay nito, hinimas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang mga bodyguard na gumawa ng anupaman. Ang St. Hope ay teritoryo ni Christian. Naturally, naramdaman niya na maaari siyang kumilos sa lahat ng mataas at makapangyarihan dito. Ngunit dahil ang isang tao ay nang-ahas na sampulin siya sa kanyang sariling teritoryo, kung gayon ang tao ay alinman sa isang tanga, o siya ay tunay na makapangyarihan at may talento. Pagkatapos muli, paano makukuha ng isang mangmang ang mabigat na seguridad dito? Sa ngayon, nais ni Christian na malaman kung sino ang eksaktong sumampal sa mukha niya. Sino ako? Ako si Harvey York. Ano ang mali sa akin na sinampal ka? Bilang pangalawang batang master ng pamilyang Hamilton at may hawak ng isang badge ng kasino, kasama ang karamihan ng mga shares para sa St. Hope, ikaw ay isang tunay na malubhang natalo ngayon. Sinubukan mo ring i-frame ang iyong sariling customer. Kung hindi ko sinampal ang mga taong katulad mo, mahihiya ako sa aking sarili. Hindi sigurado si Harvey sa nangyari, ngunit matapos marinig ang pag-uusap tungkol sa pandaraya niya, natitiyak niya na walang gagawin si Yona. Batay sa sigaw ni Edwin para sa tulong at pag-aanalisa ni George, alam ni Harvey na sigurado na si Christian ay nasa isang bagay. Harvey York, ang taong bumali sa mga binti ni Denver at sumira nito. Tiningnan ni Christian si Harvey na nalilito. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naiinis. Inihanda niya ang lahat upang makitungo sa kay Harvey sa araw na iyon. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na si Harvey ay maaaring maging kahanga-hanga dito. Alam mo ba kung sino ako? Iba ako sa dalawang walang silbi na clown. Ako ang tunay na alagad ng pamilyang Hamilton ng Las Vegas. Ako si Christian Hamilton, ang taong karapat-dapat na magmana sa posisyon ng aking ama bilang hari ng pagsusugal. Ako rin ang sinumpaang kapatid ni Young Master York ng Hong Kong. Hindi ako isang tao na dapat mong tapakan. Alam mo ba ang presyo na kailangan mong bayaran para sa pagsampal sa akin sa mukha? Malamig na sumulyap si Christian sa kay Harvey. Kalimutan lamang ang pagpatay kay Harvey, tiyak na masisira niya ang buong pamilya ng taong ito. Ang kanyang mga dayuhang bodyguard lahat ay hinugot ang kanilang mga armas, handa nang barilin si Harvey anumang oras. Sampal. Gayunpaman, si Harvey ay sumulong at sinampal muli si Christian. Ipagpatuloy mo. Sabihin mo sa akin kung anong presyo ang dapat kong bayaran. Ang ekspresyon ni Harvey ay malamig na parang yelo. Malinaw na sumunod sa kanya si Christian, kaya bakit dapat siya matakot sa background o lakas ni Christian? Ang plano ni Harvey ay patayin si Christian sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, malalaman niya kung paano haharapin si Vince kung sinubukan ng huli na magsimula ng anuman kasama niya. Natisod si Christian, tinatakpan ang kanyang mukha. Nakatitig siya sa nagulat na mga mata kay Harvey, nagulat at nabigla. Hindi siya naniniwala nang sabihin sa kanya ng mga tao na may isang tao na bumugbog sa kanyang ikatlong kapatid at sinampal ang kanyang ikaapat na kapatid sa mukha. Ngunit ngayon, ang dalawang sampal ni Harvey sa mukha ay sapat na para kay Christian na magkaroon ng lasa ng pangangibabaw ni Harvey. Ang mga manunood na nanunood mula sa malayong lahat ay natulala. Dahil medyo malayo sila, hindi nila marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Dahil dito, hindi nila alam na nakipag-usap na si Harvey sa dalawang iba pang mga batang masters. Inisip nilang lahat na si Harvey ang naging pinakamalaking tanga sa buong mundo mula nang manggahas siyang labanan si Christian. Ang bawat tao'y sumulyap kay Harvey mula sa malayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng labis na pagkasuklam. Ang unang sampal ay maaaring isaalang-alang bilang isang bugzo ng galit ng kabataan. Siguro sinusubukan lang niyang ipakita, gayunpaman, ang pangalawang sampal ay labis na. Ang kalaban niya ay si Christian Hamilton, dahil sa pagsampal niya ng malakas. Tiyak na magtatapos ito ng masama para kay Harvey. Harvey,
Gustong-gusto ni Yona na pigilan si Harvey, ngunit huli na. Si Edwin, sa kabilang banda, ay tumalikod at tumawid sa kanyang mga braso upang tamasahin ang palabas. Hinaplos ni Christian ang kanyang mukha, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinuan. Gaano mo ako muling sinaktan, Harvey York? Siya ay kinagat ang kanyang mga ngipin. Mayroon ka bang nais na kamatayan? Ano, hindi kita masaktan? Walang emosyon si Harvey, na parang hindi niya gaanong tinuturing ang sitwasyon sa kamay. Bakit hindi mo subukan ang isa pang sampal sa mukha? Patay ka na, brat. Kahit na hindi ka maililigtas ng Diyos ngayon. Ngayon na sinabi ko na. Huminga si Christian sa isang malalim na paghinga, lubos na nagalit ang kanyang mukha. Gagawin ko ang iyong buhay na isang buhay na impyerno. Kinuha ni Christian ang isang bote ng beer. Tumawa si Harvey, nalilibang. Maaari mo ba talagang gawin iyon? Hindi makakalaban si Jax nang patuloy kong sinasampal siya sa mukha. Hindi man lang makaalis si Denver sa kama matapos kong siyang ebaldado. Walang magagawa ang iyong pamilya. Ngunit sa palagay mo maaari mo talaga akong saktan. Bobo ka ba? Ha? Sa palagay mo ang pamilya Hamilton ay isang madaling target pagkatapos makakuha ng kaunting kalamangan, Harvey. Si Christian ay tumawa, galit na galit. Hindi maisip ng dayuhan na ito na mainit siya sa aking sariling teritoryo, di ba? Patuloy siyang nagpapatuloy laban sa pamilyang Hamilton. Hinuhukay niya ang kanyang sariling libingan. Ang kanilang pag-uusap ay tumunog ng malakas at malinaw para marinig ng lahat doon. Natakot ang karamihan. Maaari nilang madama na may isang masamang bagay na bababa. Ngayon na ang lahat ay tumaas hanggang sa puntong ito. Wala silang balak na manatili at manood ngayon. Lubhang nais nilang umalis. Isang kahihiyan na ang mga dayuhang bodyguard ay walang paggalang sa sinuman. Ang mga nagsikap na makatakas ay itinulak pabalik sa loob ng silid ng hindi nabigo. Ngayon ay tumayo sila sa isang sulok, natakot, sumisigaw kay Harvey at sinabi na mayroon siyang nais na kamatayan. Kinakaladkad niya ang lahat sa kanya. Hindi pinansin ni Harvey ang galit na si Christian at sinabi kay Edwin na sabihin sa kanya ang nangyari. Nang marinig niya ang tungkol sa IOU na lumabas mula sa wala, alam ni Harvey na sigurado na ang lahat ay naset up para lamang sa kanya. Si Christian ay hindi ang humila ng mga string, ngunit siya talaga ang nagpapatupad ng plano. Kinamuhian ni Harvey ang mga hindi maaaring umamin ng pagkatalo, lalo na ang isang tao mula sa pamilyang Hamilton. Sinulyapan niya si Christian at sinabi, "Manggahas ka bang tawagin ang iyong sarili bilang pangalawang batang master ng iyong pamilya? Dapat ikahiya ang iyong pamilya. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Bilang isa, lumuhad at humingi ng tawad kay Lady Mendoza. Kung gagawin mo iyon, masisira ko lamang ang isa sa iyong mga kamay bilang isang aral. Bilang ng dalawa, lalabas ako sa iyo. Kapag nangyari iyon, nais kong basagin ang iyong kamay." Kalmado ang mga salita ni Harvey, ngunit ipinadala niya si Christian sa paglundag na galit na galit. Siya ang dapat na magsabi nito, ngunit hindi niya iniisip na gagawin ni Harvey ang inisyatibo. Ang kanyang mga mata ay kumibat sa galit. "Ano, pipili ka ba, o gusto mo ako ang gagawa para sa iyo?" Hinamon siya ni Harvey, malamig ang mukha niya. Kumuha siya ng isang tisyo upang panasan ang kanyang mga kamay. "Pipili ako ng pangatlong pagpipilian, papatayin kita dito." Tumawa ng malamig si Christian kay Harvey, umuusok ang mukha niya. Agad na iyon, nagbarkada siya ng isang order. "Kunin mo siya." Boom! Sa mga utos ni Christian, maraming mga dayuhang bodyguard ang agad na sumulong sa kay Harvey. Noon lang, nagsimulang maghiyawa ng mga babaeng nasa malapit. Lahat sila ay ipinanganak na may mga kutsara ng pilak sa kanilang mga bibig, kaya hindi nila naranasan ang isang sitwasyon na tulad nito. Bago pa man gumawa si Harvey ng hakbang, si Edwin ay sumugod na. Siya ay isang bihasang hari ng armas mula sa sword camp, pagkatapos ng lahat.
Walang paraan na gagawin niyang tumayo ng walang imak at panoorin lamang habang nahulog sa panganib si Harvey. Mabilis ang kanyang paggalaw, na parang siya ay isang hindi masukat na espada na kumikinang ng mapanganib sa silid. Sa isang sulyap ng isang mata, ang mga dayuhang bodyguard ay nahulog sa lupa. Bumuhos ng dugo ang mga ito, hindi na sila makakabalik kung sinubukan nila. Ang nakakatakot na aura ni Edwin ay lumabas sa kanyang katawan habang nahulog siya sa kanyang sariling mundo. Mabilis siya na parang kidlat, ang kanang kamay niya ay ang kanyang talam, na nagpapadala ng bawat solong bodyguard na lumilipad sa bawat hampas. Ang mga mata ni Christian ay kumibot habang pinapanood niya ang kakilakilabot na tanawin. Hindi niya inisip na ang batang master ng pamilyang Mendoza ay magiging malakas dito. Siya ay isang rich playboy lang. 3 taon lamang ito, ngunit mahusay na siya sa pakikipaglaban. Paano ito posible? Hindi masama, ngunit mayroon ka pa ring puwang upang lumago. Ang iyong mga galaw ay medyo masyadong mabagal. Maraming beses kung sinabi sa iyo, hindi ba? Walang martial art na hindi masisira. Ang bilis ay ang tanging paraan para sa tagumpay. Itapon ang iyong pagiging malambot at gawin ang layunin para sa bilis at kawastuhan. Ang iyong kapangyarihan ay tataas ng malaki kung gagawin mo iyon. Tumango si Harvey habang sinasabihan niya si Edwin. Ang nakakakita kay Edwin na nagpapanatili ng pagganap ng rurok ay sapat na upang ipakita na hindi siya sumuko sa kanyang mga kasanayan pagkatapos ng kanyang pagretiro. Natuwa si Edwin. Para sa lahat sa militar, isang malaking karangalan ang maturuan ng head coach. Ang mga salita ni Harvey ay tunog na simple, ngunit nakapagbubukas ng mata para kay Edwin. Dahil kay Harvey, napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali sa isang iglap. Kung patuloy niyang itinuwid ang kanyang mga pagkakamali, maaaring magkaroon pa rin siya ng pagkakataon na maging isang Diyos ng digmaan. Matapos magkomento sa kasanayan sa pakikipaglaban ni Edwin, pagkatapos ay sinulyapan ni Harvey si Christian. Mukhang dapat mong pumili ng isa sa dalawang mga pagpipilian na ibinigay ko sa iyo dati. Ang iyong tinatawag na pangatlong pagpipilian ay hindi gumana. Ang mga mata ni Christian ay muling kumibot ng mas nakakatakot. Ang kanyang mukha ay naging isang kakilakilabot na ekspresyon. Sinulyapan niya si Harvey ng walang hiya, ngayon ay tahimik. Pagkatapos, hinampas niya ang kanyang telepono upang magpadala ng isang text message. Lumabas na tayo rito, Harvey. Ito ang teritoryo ni Christian. Namangha si Jonas sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Edwin, ngunit nanatiling kalmado siya. Ito ang teritoryo ni Christian, pagkatapos ng lahat. Ang pagsamantala sa isang maliit na oras dito ay walang ibig sabihin. Mas mabuti kung umalis sila sa lalong madaling panahon. Sa Las Vegas, maaaring magamit ni Yona ang kanyang posisyon upang makitungo kay Christian. Boom! Bago pa kumilos si Harvey at ang iba pa, isang madilim na silweta ang biglang lumitaw sa pasukan ng silid. Mabilis ang silweta. Nang hindi man lang binibigkas ang isang solong salita, ibinaba nito ang paa nito sa kay Edwin. Ang sipa ay napakalakas ng malakas, na naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Edwin. Hindi man makalaban si Edwin. Tinawid niya ang kanyang mga braso sa harap niya, nagbabantay laban sa malakas na sipa. Bang! Kaagad pagkatapos kumonekta ang sipa, si Edwin ay napabitaw ang talampakan sa lupa bago siya natumba paatras. Ang kanyang katawan ay lumubog ng basta-basta bago siya naglabas ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Kahit na natamaan na si Edwin, hindi siya natatakot. Matapos na lumapag ang sipa, siya ay nag-bounce pasulong at ibinaba ang kanyang palad sa buong lakas. Bang! Ang pag-atake ay agad na ipinadala na lumilipad halos 40 talampakan pabalik bago bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Mahinahon na sumulyap si Harvey, at nakita na ang umaatake ay isang nasa hustong gulang. Ang lalaki ay mukhang isang tao mula sa country age, ngunit ang lahat ng kanyang sinusuot ay may isang hawkish na estilo ng Amerikano dito. Tumayo si Falcon.
Isang matigas na tinig ang biglang umalangaw mula sa pasukan. Ito ay medyo kahanga-hanga upang makatiis kahit isang solong suntok laban sa kay Falcon. Siya ay isang retiradong King of Arms mula sa Army Special Forces ng Amerika. Malakas siya, gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano ka kamangha-mangha. Hindi mo dapat masaktan ang pangalawang guro. Siya ay isang kasosyo sa negosyo ng pamilya Yates ng Amerika pagkatapos ng lahat. Pagkatapos lamang, maraming mga tao ang nakabihis sa matikas na tradisyonal na damit na naglalakad. Sila ay nakasuot ng marangyang damit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Makikita ang isang kahanga-hangang aura na karaniwan sa mga royalty. Ang nangunguna ay isang matikas na lalaki na may kulot na buhok. Nagwapo ang kanyang mukha at nagbigay ng isang mahinahon na ngiti. Tumingin siya mula sa bawat anggulo. Mula sa kanyang kaugalian at aura, tila siya ay isang buong liga sa itaas ni Christian. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata nang marinig niya na ang mga Yateses mula sa Amerika ay kasangkot dito. Anong maliit na mundo? Hindi inisip ni Harvey na lalabas dito ang mga Yateses matapos niyang masipa sila sa Buckwood. Nang isipin niya ang tungkol sa sitwasyon, siya ay nangangatuwiran na ito ay inaasahan. Ang pinakamalaking shareholders ng St. Hope ay Amerikano, kaya ang pagkakaroon ng mga Yateses ay ang tunay na shareholders ay mahuhulaan. Habang pinag-isipan ni Harvey kung anong aksyon ang dapat niyang gawin, si Christian ay naglaan na ng pagkakataon na lapitan ng taong may buhok na kulot. Perpektong tiyempo, Young Master Yates. Ang mga taong ito ay nagdudulot ng malaking problema sa ating teritoryo. Niloloko nila at ninakaw ang daan-daang at milyon-milyong dolyar mula sa atin, at nasugatan ang ating mga kalalakihan. Hindi ko mapigilan sila. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa aking malaking kapatid na si Vince, at ang pakikilahok ng pamilya Yates dito. Ngunit wala silang pakialam. Hindi lamang sila ay walang paggalang sa pamilyang Hamilton at pamilya Yates, ngunit niloloko din nila ang Yorks mula sa Hong Kong. Wala namang nabanggit si Christian tungkol sa pamilyang Yates, ngunit hindi ito napigilan sa paggawa ng mga kasinungalingan sa paninirang puri kina Harvey, Edwin, at Yona. Sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito ay ang kandidato ng bagong prinsipe ng pamilyang Yates na si Harrison Yates, ay galit na gustong sumali. Sinungaling, kumalas si Yona, hindi ka kahit na nabanggit ang anumang bagay tungkol sa pamilyang Yates. Nangyari ang buong bagay na ito dahil niloko mo kami. Inangkin mo na niloko ko nang hindi kahit na ipinapakita ang aktwal na footage. Kahit na sinusubukan mong e-frame ako, kahit papaano ay magpakita ng ilang katibayan. O sinasabi mo na hindi ka nagagamit ng loika. Gayunman, si Christian ay lalong lumaki ng mapagmataas ngayon na nandito si Harrison Yates upang suportahan siya. Hindi na kailangan iyon. Ang bawat tao rito ay maaaring patunayan na niloko mo kami dito. Matapang niyang bulalas. Pagkatapos ay lumingon si Christian kay Harrison at sinabi, "Young Master Yates, hindi ko dapat abalahin ka ngayon. Dapat mo lamang dalhin ang barko sa Las Vegas upang talakayin ang negosyo sa pamilyang Hamilton. Ngunit ang mga taong ito ay medyo matigas, at hindi ko ito maibababa. Mangyaring, ipahiram mo sa akin ang isang kamay." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2355. Naturally, sinubukan ni Christian ang kanyang pinakamahirap na paraan para patayin si Harvey at kontrolin si Yona. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Edwin ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Dahil dito, naiwan siyang walang pagpipilian at kailangang ilabas si Harrison sa sandaling ito. Hindi agad tumugon si Harrison kay Christian. Sa halip, nagpunta siya upang umupo sa isang sopa at tumawid sa kanyang mga binti, at pagkatapos ay nagsindi ng isang tabako. Matapos ang pamumulaklak ng isang usok ng walang tigil, pagkatapos ay ipinakita niya ang isang kahanga-hangang paraan na mukhang kung kontrolado niya ang lahat.
Matapos manigarilyo sandali, mahinahon na sumulyap si Harrison sa kay Harvey at Yona. Ipakilala ko ang aking sarili, magalang niyang sinabi. Ako si Harrison Yates, ang kandidato para sa susunod na prinsipe ng pamilya Yates. Marahil ay hindi mo pa naririnig sa amin, kaya't bigyan kita ng isang pagpapakilala. Ang pamilyang Yates ay isa sa nangungunang 10 pangkat ng pinansyal sa Amerika. Mayroon kaming 3 sa 12 badge ng casino sa Night City. Ang St. Hope ay negosyo din ng aming pamilya. Sa madaling salita, ito ang aking teritoryo. Ang mga taong nanlilinlang at nakikipaglaban sa aking teritoryo ay ganap na lumalabag sa mga batas ng barkong ito sa pagsusugal, habang hindi rin kami nirerespeto ang Yateses. Medyo naging maingat din kami sa mga nakaraang taon. Iyon ba kung bakit nakalimutan mo ang ipinahihiwatig ng pangalan ng Yateses ng Amerika? Narinig kong binigyan mo ang ikalawang Young Master ng 2 pagpipilian, kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngayon, magkakaroon ka rin ng 2 pagpipilian upang pumili mula sa bilang isa, sundin ang batas at doblehin ang iyong bayad, at pagkatapos ay sirain ang iyong mga braso. Pagkatapos, hahayaan kitang makawala dito. Bilang ng 2, tawagan ang sinumang gusto mo dito. Hindi mahalaga kung sino sila. Kung pinamamahalaan mo akong matakot, maaari mong kunin ang pera at umalis. Siguro magbabayad pa ako ng kaunti bilang kabayaran. Ngunit kung hindi, kung ang taong tinawagan mo ay hindi ako kayang takutin, pagkatapos ay pasensya na, ngunit kakailanganin din nilang masira ang kanilang mga braso. Si Harrison ay nanatiling kalmado at nakaharap na poker face nang siya ay makipag-usap, ngunit ang isang hindi masabi na puwersa ay maaaring madama mula sa kanyang mga salita. Walang sinumang nang ahas na tutulan ang kanyang kahilingan. Kasabay nito, ang mga kalalakihan na si Harrison ay nagdala ng nakakalat sa paligid ng silid at casual na hinayla ang kanilang mga armas. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong mga baril, o alinman. Ang ilan ay mas malaki sa laki. Hindi lamang ito nagsisilbi upang ipakita ang bigat ng kanilang pagkakakilanlan, napatunayan din ito ang kanilang napakalawak na kapangyarihan. Gusto kong makita kung sino ang maaari mong tawagan dito. Si Christian ay tumawag ng malamig, nasisiyahan na makita si Harrison na tumayo para sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang mga tawag at ginamit ang kanyang natitirang mga bodyguard upang hadlangan si Harvey at ang iba pa. Si Harvey at ang kanyang mga kasama ay walang pagkakataon na umalis sa silid. Ngumiti si Harvey, may gusto siyang sabihin. Ngunit si Yona ay sumulong at nagsalita muna. Ako si Yona Mendoza, ang aking ama ang first in command ng Las Vegas. Naturally, medyo natatakot si Yona sa sitwasyong naruroon siya. Alam niya ng buo ang kapangyarihan ng mga Yateses mula sa Amerika. Hindi bababa sa mga ito sa pamilya ng Hamilton ng Las Vegas. Dahil dito, inaasahan niyang mabawasan ang mga masasawi hanggat kaya niya. Ang interes ni Harrison ay napukaw nang marinig niya ang mga sinabi ni Yona. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng dissenting background si Yona. Ang ginang ng pamilya ng Las Vegas Mendoza ay may reputasyon pagkatapos ng lahat. Ang anak na babae ng first in command ng Las Vegas. Hindi nakakagulat na ikaw ay sobrang arrogant at mapang-akit. Nang ahas ka ring pukawin ang problema sa aking teritoryo. Mainit na ngumiti si Harrison sa kanya, kahit malamig ang kanyang mga mata. Si Paul ay may reputasyon, ngunit hindi ito sapat upang malutas ang problema para sa gabing ito. Iminumungkahi kung tumawag ka sa ibang tao. Si Paul ay makapangyarihan, at ang mga ordinaryong tao ay maaaring matakot sa kanya. Gayunpaman, ang mga Yateses ng Amerika ay walang gaanong pagsisa alang-alang sa isang simpleng utos lamang. Bukod dito, lubos na alam ni Harrison kung sino ang pipiliin sa pagitan ng pamilya Hamilton at pamilya Mendoza. Sa paghusga mula sa pag-uugali ng pamilyang Yates, pinanghawakan nila ang mga mula sa country age. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, bakit magbibigay si Harrison? May gusto si Harvey na sabihin,
ngunit sa sandaling muli, si Yona ay pumutol sa kanya. Halata na sinusubukan niya ang kanyang pinakamahirap na paraan para sugpuin ang kanyang kumukulong galit. Ikaw ay isang makatwirang tao, young Master Yates. Huwag nating pag-usapan kung sino ang tama at mali ngayong gabi. Bilang kapalit, maaari kaming umatras ng isang hakbang. Iiwan ko rin ang lahat ng pera dito. Trituhin ito bilang kabayaran para sa pamilya Yates at pamilya Hamilton. Tapusin lang natin ang mga bagay dito. Paano ang tunog na iyon? Nagalit si Yona dahil walang paggalang si Harrison sa kanyang pamilya, ngunit dahil siya ay nasa kawalan, maaari lamang niyang subukang magawa ang mga bagay sa kanyang pagtatapos. Hindi mo tinawagan ang mga malalaking shot. Oo, bum-ontong hininga si Harrison. Binigyan kita ng isang pagkakataon upang tumawag sa isang tao. Kung hindi mo ako matakot, kailangan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan. Doble ang kabayaran. Masisira ang iyong mga braso, at pagkatapos ay lumabas dito. Napakapasensyoso ako dito. Huwag sayangin ang aking oras. Hinawakan ni Harrison ang kanyang mga daliri. May tao agad na inilagay ang isang bote ng lefit na alak sa mesa sa tabi niya. Ibinuhos ni Harrison ang kanyang sarili ng isang baso, at inikot ito sa isang malambot na ngiti. Kung hindi mo pa rin ginagawa ang hiniling ko sa oras na tapos na ako sa baso na ito, kailangan kong itapon kayong lahat sa mga isda. Paano mo itatapon ito? Bago pa matapos si Harrison, biglang sumulong si Harvey, kinuha ang bote ng alak, at hinampas ito laban sa ulo ni Harrison. Ang baso ay kumalas sa lahat ng dako habang ang dugo ay kumalat sa buong lugar. Ang nakagugulat na eksena ay iniwan ang karamihan ng tao na maging tahimik. Ang kulot na buhok ni Harrison ay nagulo, at lubos siyang nasisiraan ng loob. Wow! Natigilan si Christian at nagulat sa kanyang nakita. Laking gulat niya, tumayo siya nang natigilan at hindi niya napansin ang mahabang sandali. Hindi siya makapaniwala. Talagang tinamaan ni Harvey si Harrison. Si Harrison marahil ay isang kandidato lamang para sa susunod na prinsipe ng Yateses, ngunit siya ay isang mahalagang miyembro ng pamilya. Kahit na ang mga tagasunod at bodyguard ni Harrison ay ganap na nagyelo, kaya't nagulat na hindi sila nakagalaw ng isang pulgada. Wala sa kanila ang inaasahan na mangyari ito. Sa Amerika, lahat ay nagbibigay respeto kay Harrison. Kapag binisita niya ang ibang mga bansa, kahit na ang mga prinsipe ng mga pamilya ng hari ay gagamot sa kanya ng may paggalang. Nang dumaan sa island nations, nagpadala pa sila ng isang prinsipe upang maglingkod sa kanya. Kahit si Yona ay napatulala. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang parehong prinsipe at pinuno ng sangay ng mordo ng Longmen. Ngunit ano ang karapatan niya upang tretuhin ng husto si Harrison, lalo na sa dalawang pagkakakilanlan na ito? Ikaw na bastard! Hindi nagtagal ay bumalik ang mga bodyguard sa kanilang katinuan. Agad nilang itinuro ang kanilang mga baril sa ulo ni Harvey. Si Edwin ay likas na tumayo sa harap ni Harvey. Gayunpaman, inilagay ni Harvey ang nabasag na bote sa kanyang kamay sa leeg ni Harrison nang hindi man lang nakatikim. Sa sandaling iyon, tumulo ang dugo mula sa napunit na balat ni Harrison. Ikaw, anak ng tinapa! Gaano kakatapang na kuhanin si Young Master Yates na hostage? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Hayaan mo siya, o papatayin ka namin. Magpapaputok kami. Si Christian ay natakot sa walang takot na mga aksyon ni Harvey. Sinamsam niya ang isang baril para sa kanyang sarili at tinanggal ang safety lock bago itinuro ito patungo sa kay Harvey. Ganoon din ang ginawa ni Falcon, ang bodyguard ni Harrison. Nais nilang hilahin ang gatilyo ng napakasama. Ang mga aksyon ni Harvey ay lampas sa kanilang mga ligaw na haka-haka. Lahat sila ay ipinahayag sa sarili na mga elite mula sa itaas na bilog sa lipunan. Hindi nila kailanman tatapusin ang panganib, kahit na pinigilan nila o pinipigilan ang iba sa ilalim nila. Ngunit ngayon, kinuha ni Harvey na maging hostage si Harrison. Kung nadulas ang daliri ni Harvey at hindi niya sinasadyang pinatay si Harrison, ano ang mangyayari?
Kalmadong kumatok si Harvey sa bote gamit ang kanyang daliri at sinabi, "Gusto mo pa ba akong tawagan ang isang tao, young Master Yates?" Kumibot ang mga mata ni Yona habang nasaksihan niya ang lahat. Naramdaman niya ang pagpatay sa hangarin ni Harvey, at nais niyang pigilan ito. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Kung may sinabi siya, ilalantad niya ang background ni Harvey. Gayunpaman, si Harrison ay hindi nabigla sa iba. Sa halip, naramdaman lamang niya ang sakit ng kanyang ulo at nanatiling kalmado tulad ng dati. Inabot niya upang hawakan ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang paghigop ng kanyang alak, ang mukha na may poker face. Ang dugo ay tumutulo sa kanyang mukha, ngunit wala pa ring pagbabago sa kanyang pagkatao. Nagpakita siya ng isang kilos na puno ng interes, sinenyasan niya si Christian at ang iba pa upang manatiling bumalik. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey at sinabi, "Ikaw si Harvey, tama. Pinapangahas mo bang patayin ako? Subukan mo ako," sabi ni Harvey, nakangiti. "Gusto mo, ano ang nasa loob nito para sa iyo?" Pinahigpit ni Harrison ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya, matatag ang kanyang tinig. "Kahit na gawin mo, hindi mo malulutas ang problema. Hindi ka makakaalis dito. Bukod, maaari lang suportahan ng pamilya ang mga kahihinatnan ng aking pagkamatay." Sa paningin ni Harrison, ang isang taong tulad ni Harvey ay hindi karapat-dapat sa kanyang buong pansin. Ang tanging mga taong may karapatang iyon ay ang 4 na Young Masters ng Wolsing at ang 6 na prinsipe ng Mordok, kasama ang iba pang mga first-rate na prinsipe at mga batang masters. Ang pangalan ni Harvey ay tila tumunog na parang isang kampanilya kay Harrison, ngunit hindi maabala si Harrison na alalahanin. Hanggat hindi nagmula si Harvey mula sa 5 nakatagong pamilya o kamag-anak ng nangungunang 10 pamilya, maaaring yapokan siya ni Harrison ayon sa gusto niya. Ang ngiti ni Harvey ay lumawak sa mga mapagmataas na salita ni Harrison. "Dahil sobrang tiwala ka, nais kong makita ang mga kahihinatnan na aking dadalhin pagkatapos patayin ka. Narinig ko na bumalik sa South Light, pareho sina 3rd at 4th Master Yates at napatay. Kung papatayin kita, sigurado ako na ang isip ng maalamat na Master Yates at pangalawang Master Yates ay hindi mag-iisip na maglalakbay ng milya-milya para lamang makarating dito, di ba?" Nagyelo si Harrison. Hindi niya inaasahan na malaman ni Harvey ang tungkol sa kanyang pamilya. Matagal na naningkit ang kanyang mga mata kay Harvey, tumitig ang kanyang tingin. Pagkatapos siya ay sumigaw, "Kung gayon, hindi na kailangang magsalita ng walang katuturan. Patayin mo ako kung manggahas ka. Kung hindi mo kaya, pagkatapos ay duwag ka lang." Para kay Harrison, kahit anong katayuan at pagkakakilanlan ni Harvey, kailangang bayaran ni Harvey ang presyo ng 100 beses kung papatayin niya si Harrison. Tiyak na hindi bobo si Harvey. Ang tanging kadahilanan na siya ay na-hostage ay dahil nais ni Harvey na mabuhay. Dahil dito, alam niya na walang gagawin si Harvey. O hindi bababasa, iyon ang kanyang haka-haka. "Pinahanga mo ako, young Master Yates," sinabi ni Harvey na mapaglaro. Ang mga ordinaryong prinsipe at mga batang masters ay natatakot ng walang kamali-mali matapos makita ang gayong tanawin. "Disente ka talaga, tulad ng inaasahan mula sa kandidato para sa susunod na prinsipe. May isang bagay lang, hindi ako mahusay sa pagharap sa mga provocations, kaya mas mahusay mong hindi ako pukawin. Kung hindi, baka hindi ka magkaroon ng oras upang magsisisi." Kalmado ang mga sinabi ni Harvey habang itinulak niya ang nabasag na bote sa kanyang kamay ng mas malalim sa balat ni Harrison. Marami pa at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa leeg ni Harrison. Ngunit hindi ito pinansin ni Harrison. "Hindi mo maiintindihan ang Yateses ng hawkish stance ng Amerika, Harvey. Dapat kong ipaalala sa iyo, ang aming reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa aming buhay. Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo kailanman may walang galang ang pamilya. Kung papatayin mo ako, palaging mayroong pangalawa o pangatlong kandidato.
Ang bawat taong nakatayo sa likod mo ay kailangang magbayad ng isang presyo na hindi mo man lang masimulang isipin. Iyon ang dahilan kung bakit, mas mahusay kang magmadali kung nais mong patayin ako. Huwag sayangin ang ating oras. Ngumiti si Harvey, talagang wala kang takot sa kamatayan. Humanga ako, kung itulak pa ni Harvey ang kanyang kamay, ang lalamunan ni Harrison ay agad na mabutas at ang huli ay mamatay sa lugar. Gayunpaman, kumilos pa rin si Harrison na parang walang mahalaga na mangyayari. Ang mga taong masungit na tulad niya ay karaniwang isang sakit na haharapin. Nakakahiya na ang isang tulad ni Harrison ay nakulong sa isang mas mahirap na tao upang makitungo. Sa ngayon, ito ay isang labanan sa pagitan ng bato at puso. Si Christian at ang iba pa ay natakot. Ang mga bodyguard ay hindi maglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos o alinman. Hindi natakot si Harrison sa kamatayan, ngunit iba ang bagay para sa lahat. Kung namatay si Harrison, ang bawat isa sa kanila ay kailangang mamatay kasama niya. Itinayo lang ang aking pamilya. Si Harrison ay nanatiling kalmado habang patuloy siyang nagsasalita. Ano ang dapat niyang ikatakot? Kung sino man ang magbabayad sa amin, babayaran namin sila ng 10 beses. Kung sino man ang hindi gumagalang sa amin, ibabalik namin sila ng 100 beses. Hanggat umiiral pa rin ang mga Yateses ng Amerika, hindi ko kailanman masisira ang aking mga pangako. Alam ko na kahit sino ka o kung anong background mo, hindi mo ako papatayin sa publiko. At isang miyembro ng pamilya Yates, sana. Sampal. Bago pa matapos si Harrison, ipinasa na ni Harvey ang isang text messages sa kanyang telepono at pagkatapos ay sinampal ang mukha ni Harrison. Ang paglalakbay ng St. Hope ay nagbago ng direksyon patungo sa pier ng Las Vegas matapos na maipadala ang mensahe. Ang Yateses ng Amerika, ha? E ano ngayon? Sampal. Malaki ang pinag-uusapan mo, ngunit sumipa ka pa rin sa iyong bansa. Sampal. Tumawag at magtanong muna kung mayroon ka ring karapatan na kumatawan sa iyong mapahamak na pamilya at magpakita sa harap ko. Sampal. Dahil nasa country age tayo, kailangan nating maglaro ng mga patakaran dito. Sampal. Tingnan mo ng mabuti. Tayo ay mas mababa sa 200 nautical miles ang layo mula sa Las Vegas. Nangangahulugan ito na nasa loob tayo ng bansa H. Sampal. Ang lahat ng mga lupain sa mundo ay kabilang sa hari. Lahat ng tao sa mundo ay bayan ng hari. Dahil nasa teritoryo namin kayo, mas mahusay kang sumunod sa batas dito. Sa palagay mo makakakuha ka ng reputasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga krimen at paglabag sa mga batas dito sa Las Vegas. Mag-isip ulit. Edwin Mendoza, tumawag. Hayaan si Elder Mendoza na dalhin ang koponan sa pier. At tawagan ang ilang mga mamamahayag na darating. Sabihin mo lang na ang St. Hope ay darating. Inaasahan, ang paglalakbay sa pagsusugal ng pamilyang Yates ng Amerika, ay hindi nais na matalo, at kahit na e-frame ang mga sugarol sa pamamagitan ng pagsasabi na niloloko sila. Kung mabigo silang e-frame ang mga ito, pagkatapos ay pipilitin nilang sugpuin ang mga nagsusugal. Ilantad ang eksenang ito. Makikita natin kung may handang lumapit sa kasino pala sa ilalim ng pamilyang Yates ng Amerika mula ngayon. Dahil nais ng Young Master Yates na kumilos ng walang awa, pagkatapos ay makikipaglaro tayo sa kanya. Napangiwi si Christian habang nakikita na binibigyan ng 100 sampal si Harrison, hinampas si Harrison Yates hanggang sa namamaga ang kanyang mukha, mukhang malungkot. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit kung ang reputasyon ng pamilyang Yates ng Amerika ay bumagsak sa buong mundo dahil dito, paano pa sila makakakuha ng pera sa Night City? Natigilan sandali si Edwin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mobile phone pagkatapos nito at tumawag dahil naramdaman din niya na ang pagsusugal sa cruise ship ay nagsimulang may kumikilos. Bagaman hindi niya alam kung sino ang kumokontrol sa paglalakbay sa pagsusugal mula nang pumasok ito sa tubig ng dakilang bansa H, ang nasasakupan ng lugar na ito ay nasa Las Vegas.
Matapos masampal ni Harvey ng maraming beses, nagalit si Harrison at puno ng pagpatay na layunin kay Harvey. Handa pa siyang patayin si Harvey kahit anong gastos. Ang kanyang puso ay walang malay na lumubog pagkatapos marinig ang utos ni Harvey. Totoo na ang pamilyang Yates ng Amerika ay hawkish. Palagi silang naging makapangyarihan at maaaring madurog ang sinuman. Wala silang maraming problema sa pag-aapi sa iba sa buong mundo. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi dapat mangyari, na nagpapahintulot sa isang iskandalo na maaaring makaapekto sa negosyo sa pagsusugal. Hanggat ang mga salita ay hindi lumabas, hindi nais nila na mawala at maging isang piraso ng balita at kumalat sa pandaigdigang pamayanan. Ang mga kakompetensya ng pamilyang Yates ng Amerika sa Las Vegas ay tiyak na mai-hype ito at kahit na kinuha ang pagkakataong ito upang money ang mga kita na nakuha ng mga ito sa Night City. Sa madaling salita, ang ginawa ni Harvey ay mas nakakatakot kaysa sa pagpatay kay Harrison o paggamit ng isang malakas na benefactor upang sugpuin sila. Ito ay dahil kapag ang mga benepisyo ng Night City ay nakompromiso, maaari rin itong makaapekto sa katayuan ng pamilyang Yates sa Amerika. Ang mga mayayaman ay walang kalakip, at tiningnan lamang nila ang mga benepisyo. Bukod dito, natural na alam ni Christian Hamilton ang mga kahihinatnan ng pangyayaring ito, at siya ay mula sa Hamiltons ng Las Vegas. Kung kumalat ang bagay na ito, ang katayuan ng mga Hamiltons sa Las Vegas ay may alug din. Sa sandaling ito, mabilis na sumagot si Christian, York, itigil ang pagpapatuloy sa mga nakasisindak na mga paratang na ito. Ikaw ang nanloko, at napilitan lang kaming pabalikan ka. Tumigil sa pagsusumikap na gawin kaming nagkasala sa ilang mga maling akusasyon. Gumagawa lang ako ng mga bagay ayon sa batas ng mga lansangan kapag sinaktan kita pabalik. Kahit si Paul Mendoza ay narito. Hindi niya masasabi na mali kami, hayaan ang media. Talaga, si Harvey ay mukhang walang malasakit, habang tayo ay nakikipaglaban sa bawat isa. Hiniling ko na sa isa sa aking mga kalalakihan na pumunta sa silid ng video recording upang makuha ang video ng pagsubaybay. Ang subordinate na kasama ko ay walang ibang mga kasanayan, ngunit napakahusay niyang makisali sa intel. Hanggat handa siya, maaari lamang niyang maikalat ang katotohanan ng nangyari ngayon sa mga maharlika sa buong mundo na may isang solong tawag sa telepono. Kung hindi ka natatakot, hayaan mo na lang na lumapit si Paul. Gayun din, maaari ka ring tumawag sa pulisya ng Las Vegas at sa mga mamamahayag. Maaari ka ring tumawag sa Interpol dito. Wala kaming problema dito. Saksihan nating lahat ang katotohanan ng pangyayaring ito ng magkasama. Kinuha ni Harvey ang kanyang mobile phone habang nagsasalita. Pagkatapos ay nag-play siya ng isang video na ipinadala ni George sa harap ni Harrison. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Harrison, tulad ng tungkol kay Christian, ang kanyang mukha ay agad na naging madilim at kakilakilabot, na parang kumain siya ng tae. Bakit? Nais mo pa bang dalhin namin ang mga kahihinatnan? Kabanata 2360. Ang kapaligiran ay panahunan. Huminga ng malalim si Harrison Yates habang tinitingnan ang walang pakialam ng ngiti ni Harvey York at pinilit ang kanyang sarili na huminahon. Brat, sobrang walang humpay mo. Talagang nakuha mo ako doon. Parehong si Yona Mendoza at Edwin Mendoza ay tumingin sa kanya ng malamig matapos niyang sabihin ito. Si Harrison ay malinaw na ayaw, ngunit gayunpaman, huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pangkat ng mga subordinate at malamig na nagbigay ng isang order, umalis sa daan. Hayaan silang umalis. Walang pinapayagan na pigilan ang mga ito. Nag-aalangan siyang palayain si Harvey, ngunit alam din niya ang mga kahihinatnan kung patuloy siyang magmumuni-muni sa bagay na ito. Sampal. Sinampal muli ni Harvey si Harrison at malamig na sumagot, nais mo kaming umalis. Bakit ka namin pakinggan? Sino ka sa palagay mo? Ipinapakita sa akin ang iyong saloobin. Kumaibot ang mga talukap ng mata ni Harrison. Maya-maya, nakipag-usap siya kay Yona,
Miss Yona, pasensya na, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Taos puso akong humihingi ng tawad sa nangyari ngayon. Maaari mo ring kunin ang 300 milyon sa iyo. Pagkatapos ay matapos na natin ito. Walang pakialam si Harvey, hindi sapat iyon. Ang mga mata ni Harrison ay nag-flick. Bumagsak ang kanyang mga mata sa kay Falcon makalipas ang ilang sandali. Hinawakan niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, wasakin siya. Si Falcon ay may mabangis na pagtingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, lumakad pa rin siya sa harap ni Christian Hamilton. Pagkatapos ay pinilipit ni Falcon ang parehong mga kamay ni Christian habang hindi pa rin makapaniwala. Basagin. Crack. Sa pamamagitan ng isang malutong na tunog, pareho ang mga kamay ni Christian ay nasira. Agad siyang bumagsak sa lupa at walang tigil na umiyak. Ito ang panuntunan ng mga lansangan. Ang sinumang nag-frame sa iba sa pamamagitan ng pagdaraya ay masisira ang kanilang mga kamay. Gayun din, ang isa pang maliit na bagay ay nangangailangan ng iyong tulong, young Master Yates. Kinuha ni Harvey ang isang salansan ng mga chips mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa lupa. Ang pangkalahatang chip ng pagsusugal sa kasino ay 50 bilyong yen. Mangyaring tulungan mo akong maging cash ito para sa akin, young Master Yates. Sinulyapan ito ni Harrison at hinaplos ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya, Harvey, huwag magbiro tungkol dito. Ang mga chips na ito ay mula sa Shindanwei. Matagal na nilang nawala ang kanilang halaga. Sinabi ko na sa iyo na mangyaring tulungan ako na maging cash sila para sa akin. Ayaw mo bang tumulong, young Master Yates? Tinanong ng malamig ni Harvey. Kumibot ang mga talukap ng mata ni Harrison habang tinitingnan ang ekspresyon ni Harvey. Maya-maya, kumuha siya ng tseke at nilagdaan ang kanyang pangalan dito. Paulit-ulit siyang gumawa ng mga konsesyon ngayon. Dahil naabot na ng mga bagay ang puntong ito, paano niya hahayaan na walang kabuluhan ang lahat ng kanyang gawain? Kaya, magagawa niya lamang ito. Ang young Master Yates ay talagang bukas isip dito. Ang 50 bilyong yen na ito, kunin mo lamang ito bilang isang aralin para sa iyo, na ipaalam sa iyo na may ilang mga tao na ikaw, at ang pamilya Yates ng Amerika, hindi makakasakit. Sampal. Sinampal ni Harvey si Harrison matapos ang pagsasalita, na agad siyang lumipad. Si Harvey ay casual na lumingon at umalis sa eksena. Isang yate ang nakadock sa pier ng Las Vegas. Hindi nagmadali si Harvey. Sa halip, kumuha siya ng isang bote ng soda at ininom ito pagkatapos maabot ang baybayin. Sina Yona at Edwin ay bumaba sa yate. Tiningnan nila si Harvey na may isang komplikadong ekspresyon sa ngayon. Hindi inaasahan ni Yona na si Harvey ay isang tao na kailangan upang mag-butter up ang pamilyang Mendoza dahil sa pagiging sobrang dominante. Wala siyang balak na tumalikod kahit na nakaharap kay Christian at Harrison. Hindi bababa sa pangunawa ni Yona, maging ang 4 na mga batang masters ng Hong Kong ay maaaring hindi maglakas loob na gawin ang mga ganitong bagay. Matapos titigan si Harvey ng matagal, si Yona ay sinabi, Young Master York, salamat. Gayun din, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari sa istasyon ng pulisya. Umiling-iling si Harvey at sinabi ng walang pakialam, kasama ko si Edwin. Kaya, ang iyong negosyo ay akin din. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Bumantong hininga si Yona at sinabi, kung hindi para sa iyo ngayong gabi, natatakot ako na ang pamilya Mendoza ay nasa malaking problema. Si Yona ay may hitsura ng takot habang sinabi niya ito. Hindi siya natatakot sa basura na tulad ni Christian, ngunit ang nakakatakot ang isa na si Harrison.